Magandang araw mga Pacquiao, ako po ay si Generous P. Bacos Jr. at ngayon ay magtatalakay po ako sa buod ng Aralin 18 na tumutukoy sa pagsulat ng unang borador ng isang pananaliksik. Aalamin natin ang proseso at mahalagang paalala at istruktura ng unang borador. Kaya uunahin natin yung paksang proseso ng pagsulat ng unang borador. Ang paggawa ng unang borador ay isang progresibong proseso na nagsisimula sa pag-iisip at pagpaplano nito. Ang mahakbang nito ay kinakabilangan ng pag-iisip, pagpaplano, panimulang pagsusulat, pagbabasa, pagkukumpuni, pagbabalangkas, at pagsusuri. Ang dami, di ba? Ang layunin ng unang borador ay maiparating ang makabuluhang pananaliksik, kabilang ang nasuspetahan na idea para ang gagamitin, tamang paggamit ng wika, at maaring kaakit-akit na basahin. Kaya yung ikalawang paksa natin ay yung mga mahalagang paalala. Panatilihin, huwag burahin. Ang unang borador ay pagsasamantalang talaan lamang ng impormasyon kailangan sa pananaliksik. Huwag burahin ang anumang nilalaman nito kasi maaari itong gamitin ulit para magsimula, dagdagan o ayusin ang mga idea sa iyong pananaliksik. Mula sa maikli hanggang sa pinal na borador, maaring magawa ng maraming pagbabago. Maaari ring gamitin manuskrito sa papel o computer. Mahalagang panatilihin itong organisado at konektado sa konsepto ng pananaliksik na ginagawa mo bilang isang mag-aaral. Ang unang borador ay maaring isulat sa sariling paraan, ngunit dapat itong malinaw, maayos, formal at intelektual na wika ang gamitin, hindi lang haka-haka. Yung katatlong paksa na ating itinalakay ay kung paano natin buuin yung borador. Ang pagbuo ng borador ay nagsisimula sa una, pagbabalangkas ng konsepto, pagsusuri, pagtalata o iba pang paraan ng paglalahad. Ang ikalawa ay yung pag-uugnay ng mga idea tungo sa mga tiyak na paksa o konsepto gamit ang sariling paraan para mapadali ang pag-unawa. Yung katatlo ay pagtiyak na ang nilalaman ay naiintindihan at kaakit-akit na basahin. Ang unang borador ay maaaring sumunod sa pamantayan ng papel na pananaliksik na may mga bahagi tulad ng pamagat o titulo sa Ingles, kasama ang kaligtasan para sa pag-aaral kung kailangan. Yung kalawa ay yung panimula, paglalahad ng suliranin at yung layunin o kung abstract ba sa Ingles. At yung review ng mga kaalaman sa literatura o review of related literature na tinalakay ko ng iba't mga lesson. Pamamaraan ng pag-aaral kabilang sa pampolitika, sampling framework ng pananaliksik, theoretical, conceptual, definition, instrumento para sa datos, pagplano, pagkuha ng datos, saklaw at paglalarawan ng pag-aaral, sanggunian at takdang panahon o timetable. Yan ang dapat nilalaman mo sa borador. Yung ikaapat ay patubay na balangkas para sa pananaliksik ng papel. Narito ang mga isang halimbawang format sa pananaliksik. Gayanan, pamagat ng papel o title page, pagsasalamat o acknowledgement, dabaw ng konsepto o conceptual framework or certificate of authenticity. Yung ikaapat ay yung talaan ng mga nilalaman o yung table of contents. Kaya, yung table of contents, mayroong nilalaman na talaan ng talahanayan, mga gaps o graphs. At yung mga talaan ng mga talahanayan sa mga talahanayan o yung tables. Kaya talaan ng nilalaman na may mga larawan, images, visual images at mga pictures. Kaya iyon lang po ang buod ng aralin. Sa tamang paggawa ng unang borador, tinitiyak natin ang proseso ng pagsusulat ng pananaliksik ay maayos, organisado at makakamit ang nais na layunin.